sweet, and here I'll sing a song of praise, a simple song of praise. To those who have redeemed, we will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you our love, so listen to ours. Words are not enough to tell you of our love, so listen to ours. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, part, and cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. O thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Never let me wander from thee, never leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we
we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Nearer, my God, to thee. Ayan, 7:01 na po, tayo ay magpapasimula na. Mapagpalang gabi po sa lahat ng naririto ngayon sa ating ECC Virtual Hope Meeting. Welcome po sa bawat isa at masaya po kami na kayo ay aming nakasama muli sa ating gawain. Ako po si Ate May Gulapa, ang inyong lingkod sa gabing ito. Malaking kagalakan po sa amin na tayo ay magkakasama sa isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng gawain ito. Salamat po sa inyo mga kapatid na nagpasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala. Ang schedule po ng ating ECC Virtual Hope Meeting ay every other Sunday. Kaya patuloy po nating daluhan at i-share ang link. Welcome din po sa ating mga bisita na nagpa-unlock sa aming mga imbitasyon. Kaya hamon ko po sa bawat isa, maging sa ating mga bisita ngayon, kung kayo po ay mapagpapala sa ating mga mapapakinggan, makiisa na din po kayo sa pag-send ng link para sa mga susunod pang Hope Meeting upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng gawain ito. Maraming salamat po. Bilang pasimula, nais ko pong basahin ang sinasabi sa kanyang mga salita. Makikita po sa Hebreo, Kabanata 6, talatang 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po ay hinihilingan ko ang ating pastor, Brother Rex Mendoza, para sa kanyang pagbungad na pagbati sa ating lahat. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Ang inyong presensya sa gabing ito po sa ating gawain na ito na virtual ay tugon sa panalangin ng komunidad na ito, Emmanuel Community Connections. Alam po ninyo, meron kaming pinakananais. Ito po ay ang sumunod sa Diyos sa kanya pong maliwanag na utos na humayo at gawing tagasunod, alagad, disipulo niya ang lahat ng mga bansa. Mahal po natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. Ito po ang una at pinakamahalagang utos at hindi na ikalawa, mahalin ang kapwa tulad ng ating sarili. Kaya ang inyo pong presensya ngayong gabi
sa pagtitipon na ito ay tugon sa aming panalangin sapagkat ninanais po ng komunidad na ito na ang salita ng Diyos ay marinig ng bawat isa, ang tayo po ay magpakumbaba at sundin ang salita ng Diyos na magkakasama. Minsan ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya. Sabi po niya, hindi kayo naniniwala sa akin dahil hindi ko kayo mga tupa. Ngayong gabi, ang atin pong pastol, si Jesus, ang dakilang pastol sa lahat, tatawagin ang kanyang mga tupa sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang banal na salita. Ang amin pong dalangin, kahabagan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Buksan natin ang ating mga isipan, ang ating mga tenga. Tulungan tayo ng Panginoon na mabago ang ating mga puso at magkakasama tayong sumunod sa ating Panginoong Jesus. Magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalaing tayong lahat ng Panginoon sa pagtitipon na ito. Maraming salamat, Pastor, sa iyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi kung ano ba ang Hope Meeting. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang HOPE po stands for Household Opportunities Presentation Experience. Ang ECC HOPE Meeting ay una, naglalayo na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Pangalawa, may bahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon. At layunin na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon, sabay-sabay nating awitin, Kahanga-hanga. Pag-ibig sa mundo, katulad ng sayo. Buhay ay inialay mo, dahil sa sala ng tao. Ako'y iyong hinirang, ako'y inibig mo, ako'y naging bago. Mula sa pagkakasala, ako'y tinawag mo. Kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus, sa pagkakasala. Tugon mo'y pag-ibig, doon sa Kalbaryo. Tugon mo'y umagos, sa'ki pinatubos. Purihin ka, Jesus. Walang lalong dakila pag-ibig sa mundo, katulad ng sayo. Buhay ay inialay mo, dahil sa sala ng tao. Ako'y iyong hinirang, ako'y inibig mo, ako'y naging bago. Mula sa pagkakasala,
Amen. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Nag-iisang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon. Ngayon naman po, tayo ay makakarinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ate Jogo Lapa, at susundan po ng ministry through song ng inyong lingkod. Pa-unmute na lang, Ate Jo. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Jo Gulapa, kabilang sa ECC. Sa gabing ito ay aking isi-share kung paano ang Diyos ay dumirinig sa panalangin, sa akin, sa inyo at sa ating lahat. Sa panahon na ang aking nanay ay nakaratay sa karamdaman, hindi namin siya napa-check up sa doktor dahil sa paglaganap ng COVID. Hanggang 2022 to 2023 ay hindi napalitan ang kanyang peg sa tiyan. Bagamat may pag-aalala, pagkatakot, at patuloy na ipinapanalangin ang kalagayan niya, alam kong marami ang nananalangin para sa kanya. Napakabuti at napakatapat ng Diyos na lumikha sa atin. Kinatagpo niya ang pangangailangan ng aking nanay, bagamat unti-unting nag-deteriorate ang kanyang kalusugan hanggang siya'y mapayapang pumiling sa Panginoon. We may experience pain that feels endless situation, appears hopeless, or waiting that seems unbearable. Ito ang naranasan ng pamilya ko sa sitwasyon ng aming mother. We may not experience the healing for, but we trust God and believe through our prayer and other kapatiran na sinamahan kami sa panalangin. Mula po sa 1 Samuel 7:8, ganito po ang sinasabi, "Do not stop crying out to the Lord our God for us, that He may rescue us. We do not know how God will move, but God hears our prayers." Ito ay ipinakita, ipinaranas, ipinadama sa amin sa iba't ibang sitwasyon. At iyon ang tugon niya sa iba't ibang sitwasyon, at God delight in the prayers of His children. God is the only one who can help us share to Him all our deepest burden. Humble, seek the will of God. Obedience is the master key to our prayers. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat, at Siya ang bahalang tumugon sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Binabalik ko ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sa Kanya ang papuri. Amen. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay,
Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking buhay. Amen, purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Ate Jo, sa iyong buhay at patutuo. Tunay na nakakahamon at nakakapagpala. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan po natin ang salita ng Panginoon na ibabahagi ng kanyang lingkod, Brother Rex Mendoza. Bunga po ng banal na espiritu sa ating buhay ay kapayapaan. Bawat isa sa atin ay humaharap sa iba't ibang mga hamon, marami ding mga pagsubok, subalit ang kapangyarihan ng Diyos, ang banal na espiritu na nasa sa atin ay ang siyang nagbibigay sa atin ng katatagan. At kagaya ng mensahe ng awit, kapayapaan sa ating bawat hinaharap. Maraming salamat sa mensahe ng awit, Ate May, at tunay na ito ay nagbibigay sa atin ng katatagan bilang mga mananampalataya. Kung nais nating bigyang lugod ang Diyos, kailangan po ang pananampalataya. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Ang tanong ay, meron po ba tayong pananampalataya? Maraming salamat, Ate Jo, sa inyo pong patutuo ngayong gabi. May pinagdaanan ang sambahayan ng mga gulapa sa mahabang panahon na ang ating minamahal na Nanay Helen ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Napakaraming hamon, ano po, ang kinaharap, mga pangangailangan. Subalit, pinasasalamatan natin ang Diyos sa mga hamon na ito dahil siya ang nagkaloob ng biyaya. Ang kanyang pagkilos sa buhay, hindi lamang ng Nanay Helen, kundi sa bawat isa sa kanyang mga anak, apo, pamangkin, kapatid sa pananampalataya, ay ang kilos na ito ng Panginoon. Nilagyan tayo ng Panginoon ng pagtitiwala sa Kanya. Siya ang naging kalakasan. Siya ang naging kapayapaan ng Panginoon. Sa mga pagsubok, hamon at mabibigat na sitwasyon, ang pananampalataya sa Diyos ang tanging makatutulong po sa atin. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong Hope Meeting. Maraming salamat muli sa pagdalo ng bawat isa. Welcome sa Hope Meeting na ito. Hatid sa inyo ng Emmanuel Community Connections. Ganun din po ng ating mga kapatid mula po doon sa Batangas, sa Christ the Cornerstone Christian Community, at maging ang ating mga kapatid sa Ambulong Bible Christian Fellowship. At layunin ng Hope Meeting na ito na madala po sa mga tao ang mensahe ng Diyos, ang katotohanan. Ito po ay hindi opinion lamang, sinisikap ng kapatiran sa komunidad na ito ng ECC na magbigay po ng patotoo sa pamamagitan ng mga ginawa ng Diyos sa buhay ng kapatiran at maging sa pamamagitan po ng mensahe ng awit. Gustong linawin ang katotohanan na ito at ngayong pagkakataon naman na ito ay ang kapahayagan mula sa salita ng ating Panginoon. At tinatalakay natin para po sa taon na ito ng 2023 ang accountability with the clear standard of God's Word. Meron po tayong pananagutan sa Diyos.
At meron din tayong pananagutan sa ating kapwa. Ito po yung ayaw ng napakarami ngayon. Kaya nga po sa mga nakakaraang mga pag-aaral ay ating binibigyan diin. Ano po, kung nakakasama kayo sa mga Bible studies o sa kapahayagan ng Diyos tuwing araw ng pagsamba, ay dinidiin po ito salitang accountability. Merong isang Diyos na lumikha sa atin na hindi natin maaaring baliwalain. At darating po ang isang araw, tayo po ay haharap sa Kanya at tayo po ay magbibigay sulit sa Kanya. At ang Kanyang pamantayan ay hindi po yung pamantayan ng tao. Iba po yung pamantayan ng tao. Merong mga pagkakataon, iniisip ng ibang mga tao ay napakabait ni Rex. Mabuti si Rex. O kaya, minsan sa ating sarili, iniisip natin, mabait ako kaysa iba, mabuti akong tao. Yun yung ating tingin, yun yung ating pamantayan. Na tayo mabait, na tayo ay pasado, na tayo ay relihiyoso, na tayo ay makadiyos. Pero, alam po nyo kung ano ang katotohanan? Hindi tayo susukatin ng Diyos base sa ating pamantayan o ng sino mang tao. Ang pagsukat sa atin ng Panginoon ay base sa Kaniyang pamantayan, ang Kaniyang mga salita. Kung kaya hindi tayo dapat madaya. Ganon din po naman. Meron tayong pananagutan, hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa isa't isa, na paalalahanan ang bawat isa. Kung tayo po ay nakalilimot sa Panginoon, purihin ng Diyos na may mga taong nagmamahal sa atin, na gusto tayong ituwid, gusto tayong tulungan, na akayin, ilapit sa Diyos. At tayo man, kung tayo po ang mayroong kalakasan, tayo po ang tutulong at hindi po magbabaliwala. Yun po ang totoong pagmamahal. Sa pamamagitan ng katotohanan at ng pag-ibig, ay tulungan natin ang isa't isa. Ang tanging paraan upang tayo po ay makapanagumpay laban sa mga hamon ng pansamantalang mundo na ito ay ang pagpapasakop sa Diyos at sa Kanyang makapangyarihang salita. Hindi po maaaring paghiwalayin ang Diyos at ang Kaniyang salita. Meron kasing mga tao ngayon, gusto po nilang maging makadiyos. Gusto nila sabihin, ayoko kay Satanas, gusto ko sa Diyos. Ayoko sa impyerno, gusto ko ay sa langit. Napakaganda po ng mga ganong bitiin. Pero ito po ang suliranin. Gusto nila sa Diyos, pero ayaw po nila sa liwanag ng salita ng Diyos. Muli po, hindi maaaring paghiwalayin ng Diyos at ang katotohanan ng Kanyang mga salita. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay nakikinig, umuunawa, at sumusunod sa Kaniyang mga salita. Ito po yung ating nais na mensaheng linawin sa isa't isa. Sa panahon na napakarami po ang sinungaling, napakarami po ang mayayabang, napakarami po ang taksil sa Diyos, napakarami po ang mangmang, nangangailangan ng mga mananampalataya na nakaaalam ng katotohanan. Hindi matatakot na sabihin ang katotohanan, tutulungan ang kanilang kapwa-tao na malaman ng katotohanan at akayin ng mga tao papalapit sa kaharian ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong Hope Meeting. At sa gabi pong ito, nais nating sagutin bilang ating pagpapasimula ang ilan pong mga gabay na katanungan sa pag-aaral na ito. Unang tanong para sa atin ngayong gabi, tayo po ba ay mayroong pinaka-kinatatakutang mangyari? Ano po yung pinaka-kinatatakutan ninyo na mangyari sa iyong buhay? O kaya po ay mangyari sa inyong sambahayan? Natatakot halimbawa na magkaroon ng karamdaman? Sabi, okay lang, Kuya Rex, yung mga sipon, okay lang yung ubo, pero yung mabibigat na mga karamdaman, wag naman sana. O natatakot tayong mawalan ng salapi. Okay naman po yan, Talagang nakakatakot yung karamdaman. Nakakatakot yun pong mawalan ng pambili ng pagkain at ng iba pang mga pangangailangan. Pero,
Baka natatakot po tayo dyan sa karamdaman, sa kawalan ng salapi, pero hindi naman tayo marunong matakot sa Diyos. Ikinatatakot po ba ninyo yung mapalayo sa Diyos? O okay lang na mapalayo sa Diyos basta maganda yung inyong buhay at nangyayari yung inyong pong mga gusto? Marami po kasi natatakot na mawalan ng pagkain, mawalan ng salapi, pero hindi po natatakot na sumuway sa Panginoon. Hindi natatakot na labanan ng gusto ng Diyos. At kung sabihin natin, ako, Kuya Rex, hindi ako ganyan. Nagsisikap ako na sumunod sa Diyos, sa kanyang mga salita. Opo, and that is very good. Yung inyo pong anak, yung inyong asawa, yung inyong mga mahal sa buhay, ano naman yung inyong ikinakatakot para sa kanila? Alam po ninyo, every Sunday, every day, ang komunidad ng mga mananampalataya sa ACC ay nananalangin. Pagkakasamang dumadalangin, simula alas 6 ng umaga at dumudulog sa Panginoon. Napakarami. Yun pong mga inihihingi ng panalangin. Yung pananalangin sa karamdaman, pananalangin sa pananalapi. Ano po? Yun pong kahilingan na magtagumpay sa mga gustong mangyari. Sa kanila may pupuntahan, may gagawin sa paaralan, gagawin sa trabaho, mga pangarap na gustong marating. Humihingi po sila ng mga kahilingan, ng panalangin para sa kanilang mga kahilingan. Pero alam po ninyo, pag minsan, pag tayo po ay hindi naging maingat, napakadami natin mga kahilingan na gusto nating mga mangyari sa ating buhay. Pero hiniling po ba natin, Panginoon, ang akin pong hiling, magkaroon ako ng banal na pagkatakot sa iyo. Ang akin pong hiling, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aking pananampalataya. Sapagkat ako'y nadadala ng mundo na ito, ako'y mahina. Hulog ang iyong loob, at sumusunod ka sa mga pinagkakatiwalaan, ama, kaibigan, spiritual leader, kung turingan. Pero ito po yung ikalawang tanong. Maliwanag ba na ang itinuturo ng iyong pinagkakatiwalaan ay ayon sa katotohanan at kalooban ng Diyos? Ang daming nagpapayo. Ang daming nagko-comment kahit sa ating mga Facebook posts, ating account. Sila ay sang-ayon sa ating ginagawa. Magla-like, magha-heart reaction. Pero yun ang tanong. Maliwanag ba na ang itinuturo ng iyong pinagkakatiwalaan ay katotohanan at ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo? O nagkakampi-kampi sa kasinungalingan? Nagkakaisa sa kapaimbabawan at magkakasamang tumatahak sa landas na hindi gusto ng Panginoon. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Kaya nga ikatlong tanong, ang ipinagagawa o ipinatutupad ba niya ay nakahanay at nakaayon sa salita ng Diyos? Yung mga tao, meron silang gustong mangyari sa ating mga buhay, nakikialam nga sila, nagpapayo nga sila. Pag minsan nga yung iba magaling makipagdebate kung ano ang tama at mali. Meron akong nakausap dati, wag tayo ikang masyadong masigasig para sa mga gawain ng relihiyon. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Kagaya ng pag-aaral ng Biblia, pananalangin. Sabi niya naman, lahat ay gumagawa. Hindi naman tayo nakakalimot. Ang mahalaga hindi tayo nakakalimot. Ang mahalaga, tayo ay kumita ng salapi, mabuhay. At alam po ninyo, ganito po ang mag-isip ang karamihan sa mga tao ngayon patungkol dito po sa mundo na ito. At pilit, na binabaliwala ang pinakamahalaga sa buhay. Ang Diyos ay parang hangin para sa atin. Hindi tayo mabubuhay kung hindi dahil sa hangin, hindi tayo makakahinga. Ganon din po, hindi tayo mabubuhay kapag ang Diyos ay wala. Ang Diyos ay parang tubig sa atin. Tubig na kinakailangan ng mga isda na bubuhay sa dagat. Kapag wala ang tubig, mamamatay ang mga isda. Ganon din po tayo. Dapat na kapag pinag-uusapan ng Diyos, meron po tayong pagkilala na siya
ang ating kailangan at siya ang makapagbibigay sa atin ng buhay. Kaya po, maganda po ang mga katanungan ito. At ngayong gabi, nais ko pong talakayin ang isa pong pagbibigay liwanag patungkol sa dapat nating katakutan. At pinamagatan po natin ang pag-aaral na ito na ibahagi natin sa maraming pagkakataon sa iba't ibang mga kapamaraanan, sa panulat at ganoon din po sa pagpapahayag sa iba't ibang mga okasyon. Pinamagatan pong nakakatakot at nakapangingilabot. Kapag ang tagapangunay nagsasalita ng hindi totoo, nangungunat namumuno tungo sa ikapapahamak dahil sa di pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay nakinig sa maling mga payo, kapag tayo po ay nanangan sa kasinungalingan o meron tayong pinahintulutan ng mga aral at mga gawi, particularly sa moralidad na talagang pabagsak ng pabagsak, nakakatakot at nakapangingilabot ang sitwasyon na ito. Ito po ay ating nakita dito sa isa pong propeta na nagpahayag. Ang mga propeta ay yung tinatawag na mouthpieces of God. Yung po mga prophets, sila po ay mga bibig ng Diyos dahil sinasabi po nila ang mensaheng mula sa Panginoon. At dito po sa Jeremias, Kabanatang 5, talatang 30 at 31, ganito po ang sinasabi. Nakakapangilabot, nakakatakot ang nangyayari sa buong lupain. Pawang kasinungalingan ang pahayag ng mga propeta. Ang kanilang utos, ang sinusunod na mga pari o mga saserdote, at hindi naman tumututol ang aking bayan. Subalit ano ang gagawin ninyo kapag nagwakas na ang lahat? Okay, ano po yung sinasabi dyan? Una, meron po akong nilagay na bilog eh. Sabi niya, ano doon nakakapangilabot? Kapag yun pong mga dapat ay nagsasalita para sa Diyos, ayaw sabihin ang katotohanan, kundi ang ipinapahayag ay kasinungalingan. Alam po nyo, ang dami po ng magagaling magsalita ngayon, mga motivational speakers, yung mga prosperity teachers, kiliting-kiliti yung tainga ng mga nakikinig, tawa sila ng tawa, kahit po yung pulpito na banal, sinasalaula. Dahil ang itinuturo po nila ay nakapagpapatawa. Kaya kapag minsan kapag pauwi, ang naaalala yung pagpapatawa ng pastor, yung pagpapatawa ng mga nagsasalita. Kahit po sa Facebook, ang madaming mga likes, yun pong mga magagaling magsalita na ang ginagawa talaga ay mag-entertain. Pero sabi po ni Jeremias, nakakatakot, nakakapangilabot kapag ang naririnig mo ay kasinungalingan. Pangalawa, ano po ang sabi rito? Yung pong mga nagtuturo nun, yun yung sinusunod ng mga tao. Imbis na sila ay magreklamo. Yan ba talaga yung sinabi ng Diyos? Sabihin, Pastor, gusto ko lang linawin, yan ba talaga ang sinabi ng salita ng Diyos? Meron tayong tinatanong. Sabihin natin, Kuya Rex, tama ba to o mali? Tama ba na nakikipisan sa hindi naman niya asawa? Tama ba yung nagnanakaw kahit maliliit na bagay? Tama ba na hindi gumagalang sa magulang? Tapos ibibigay yung mga pangangatwiran. Tapos sasabihin ng tagapagturo, sabihin na halimbawa ni Pastor Rex, ay okay lang yan, okay. Ganyan na yung ating mundo eh. O kaya, hindi, wag natin silang pakialaman, basta mahalin lamang natin sila. Ang totoong pagmamahal ay magbibigay ng babala. At tayo ba'y nagtatanong kung yung ginagawa natin ay tama o mali? Kino-question ba natin yung mga tagapagsalita kung ang tinuturo nila ay katotohanan o hindi? Alam po niyo, nakakapangilabot at nakakatakot kapag basta sinusunod ng mga tao ang kasinungalingan. Hindi tumututol ang aking bayan. Ibig sabihin, litong-lito ang bayan. Kaya dito pa sa susunod, na slide. Aklat ni Jeremias, Kabanatang 23. Ito po yung sabi ng propeta at ito yung sinabi ni Yahweh. Sabi niya, hindi ko sinugo ang mga propetang yan. Lumakad sila ng hindi ko inuutusan.
Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinasabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ng aking mga salita, maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Yun po yung ninanais ng Diyos. Kapag narinig ang katotohanan, gagawin ng isang tao ang pinakatamang tugon sa Diyos. Ano po yun? Ang magpakumbaba, magsisi sa kasalanan, at makita ang nag-iisang pag-asa, ang Panginoong Hesukristo na makapaglilinis sa kanila at makapagpapadalisay. Sabi ng Diyos, hindi ko inutusan yung mga yan. Mga nambobola. Puro magaganda ang sinasabi. Kaya yung mga tao, lalong napapalihis, lalong napapalayo. Iniisip nila maayos ang kanilang kalalagayan, gayong ang totoo ay hindi. Nasasaktan sa katotohanan pero nagbubunyi sa kasinungalingan. Kaya ang sabi po ni Jeremias, at ito'y salita ng Diyos, nakakapangilabot ang ganitong kalagayan. Lalo pa, minamahal na mga kaibigan sa gabing ito. Kapag ang mayroong ganitong pag-iisip, ay mga mahal natin sa buhay at ating mga kaibigan. Hindi tayo nagmamahal kapag ito ay ating pinahihintulutan. Alam po niyo yung sitwasyon ng Israel. Ito po ang sitwasyon ng Israel. Una, naghahanap ng matuwid ang Diyos, subalit walang nasumpungan sa kanila. Anong sabi po? Mga taga-Jerusalem, magmasid-masid kayo. Ang mga lansangan ay inyong libutin at ang buong paligid ay halughugin. Maghanap kayo sa mga pamilihan. May makikita ba kayo na isang taong matuwid at tapat kay Yahweh? Kung mayroon kayong matatagpuan, patawad ni Yahweh sa Jerusalem ay igagawad. Ito pong Israel na pinili ng Diyos mula sa isang tao ay pinalaki ng Diyos bilang isang bansa. Nagpakahayag ang Diyos sa kanila. Iningatan sila. Kung makikita natin sa lumang tipan, itinawid sila sa dagat na pula, pinakain sila sa disyerto, ipinagtanggol sila sa kanilang mga kaaway. Pero tinignan sila ng Panginoon at nilibot ng Panginoon yung kanyang mga paningin at sabi, walang matuwid, walang nagtatapat kay Yahweh. That was their situation. Nakakalungkot. Naghahanap ang Diyos ng matuwid, walang nasumpungan sa mga Israelita. Ang kanilang isipan ay taliwas. Iintayin po ba natin na ito ang mangyari? Nababahala po ba tayo? Pangalawa, ano po? Ano yung sitwasyon ng Israel? Ang panalangin ng tapat na propeta. Merong isang tapat na propeta, si Jeremias. Ang sabi niya, O Panginoon, hindi baga tumitingin ang iyong mga mata sa katotohanan? Iyong hinampas sila, ngunit hindi sila nangadamdam. Iyong pinugnaw sila, ngunit sila'y nagsitanggi na tumanggap ng saway. Kanilang pinapagmatigas ang kanilang mukha ng higit kaysa malalaking bato. Sila'y nagsitanggi na manumpali. Yung mga tagapanguna, yung mga propeta, si propeta Jeremias, umiiyak, nalulungkot. Sabi sa Panginoon, itong mga taong ito, hinampas mo sila. Pero parang sila'y manhid. Tinuruan mo sila, ayaw nilang makinig. Ayaw nilang tanggapin ang saway. Ginawa nila yung kanilang kagustuhan. Ito'y nakakatakot na sitwasyon. At alam po niyo, mayroong mga kapatid sa pananampalataya. At ito'y aming kagalakan. Bagamat nakalulungkot ang kanilang kalalagayan, pero nakapagpapalakas ng Espiritu. Dadating, papasok sa opisina, po, umattend siya ng Certificate in Biblical House Church Planting. Nung siya magbigay ng patotoo, ang sabi po niya, nagpapasalamat siya dahil sa OJT napasimulan ang
pag-aaral ng salita ng Diyos kasama yung kanyang kapatid na napakatagal na ipinapanalangin. At isang kagalakan na makasama ang kapatid, ilang buwan na po sa pamamagitan ng OJT sa ating pag-aaral. Ito lang linggo na to, yung kanyang ama ay kinailangan na operahan, surgery, dahil merong napakalaking sugat sa kanya pong paa dahil sa cause ng iba't iba pong mga karamdaman. At alam po ninyo, ang kahilingan niya noon, sana magkaroon ako ng pagkakataon, maglakas ako ng loob na maibahagi yung salita ng Diyos sa aking tatay. At ito po, napakalaking gastos, napakalaking hirap ng kalooban na merong karamdaman. Pero nung isang araw siya po ay nag-message sa isa sa ating mga tagapanguna at sabi po niya, purihin ang Panginoon sa pagkakasakit ng aking ama na ibahagi ko ang salita ng Diyos sa kanya. Nagpakumbaba siya, sabi niya, umiiyak yung aking ama. At tinanong ko yung aking ama, pwede ba tayo kahit makalabas na tayo, lalabas sila this coming Tuesday. Sabi niya, sa ating paglabas, pwede pa tayo magkaroon ng pag-aaral na salita ng Diyos sa ating tahanan, tatay? At ang kanya po ay pumayag ng isang regular na pag-aaral. Alam po nyo, purihin ang Panginoon doon sa mga tunay na mga lingkod. Tunay na nagmamahal na kapatid, nagmamahal na ama, nagmamahal na ina ng tahanan, na hindi papayag ang nakapangingilabot na sitwasyon na hayaan ng mga tao sa kanilang kasalanan. Kung tayo ay tunay na mga kaibigan, tayo mananalangin para sa Diyos na kahabagan ang mga tao. Pangatlo, anong sitwasyon? Ang pakiusap ng tapat na propeta. Kaya sabi ni Jeremias, ang aking naisip, ang mga taong ito'y mga mahihirap at walang alam. Hindi nila alam ang hinihiling ni Yahweh, ang utos ng kanilang Diyos. Pupuntahan ko ang mga makapangyarihan at sila'y aking pakikiusapan. Natitiyak kong alam nila ang kalooban ni Yahweh. Batid nila ang pinag-uutos ng Diyos. Ngunit pati silang lahat ay naging suwail. At tumanggi silang sumunod sa kaniyang mga utos. Ano sabi po ni Propeta Jeremias? Hindi nila alam yung gusto ng Diyos. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi nila kilala. Hindi nila kilala ang katangian ng banal na Diyos. Ay, pupuntahan ko sila. Itong mga may kapangyarihan. Itong mga aral na mga ito. Pupuntahan ko sila. Pakikiusapan ko sila. Pinuntahan niya. Ano? Kasi sabi, natitiyak ko, alam nila. Marurunong sila eh. Batid nila ang pinag-uutos ng Diyos. Pero ano po ang conclusion ni Jeremias? Ngunit pati sila, suwail at tumangging sumunod sa Diyos. Ano ang sitwasyon ng Israel? Number 4, ang parusa sa rebelding bayan. Akala po ba natin makakaligtas tayo sa puot ng Diyos? Yung ang bansang pinili ng Diyos, hindi po niya. So mga kasamang nag-aaral sa Book of Revelation, kita niyo yung paghatol ng Panginoon sa kanyang bayan. Yung templo na ipinagmamalaki na ito sa tulong ng Diyos na itayo. Walang kasing ganda ang templo na ito. Pero dahil hinatulan ito ng Panginoon, walang bato na natira sa ibabaw ng kapwa bato. Hindi pinalalampas ng Diyos ang ating kasalanan. Ito ay ating pananagutan. Kung hindi man ngayon aanihin ang bunga ng kasalanan, ito ay aanihin sa hinaharap. Ito ay tinitiyak ng Diyos sa kanyang mga salita. May parusa sa rebelding bayan. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Sabi dito, dahil dito, sila'y papatayin ng mga leon mula sa gubat. Sisilain sila ng mga sunggubat mula sa ilang. Maglilibot sa kanilang mga lunsod ang mga leopardo upang lurayin ang sinumang makita, sapagkat napakarami na ng kanilang pagkakasala at maraming ulit na nilang tinalikuran ang Diyos. Kaya nga po noong AD 70, yung templo ay bumagsak. Ang mga Hudyo ay nangalat at nabura sa mundo. Nangalat po sila. Bakit?
dahil sa hatol ng Diyos sa kanyang bayan. Ikalima po na sitwasyon, nakikinig sa mga propeta at mga tagapagturong bulaan. Si Yahweh ay itinakwil ng kanyang bayan. Sabi niya, wala naman siyang gagawing anuman. Sabi nila, hindi tayo daranas ng kahirapan. Walang darating na digmaan o tagutuman. Ang mga propeta ay walang kabuluhan. Hindi talagang galing kay Yahweh ang ipinapahayag nila. Ayaw mo na lang magsisigaw si Kuya Rex doon sa pulpito. Ayaw mong galit na dumabog. Wala yan. Okay lang tayo. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya, tingnan natin po ngayon, yun yung sitwasyon ng Israel. Ano po yung kasalanan at ano yung kanyang pagkakamali. Una, tumanggi sila na makinig sa salita ng Diyos. Sabi dito sa Jeremiah, ang sabi ko naman, sino po ang makikinig sa akin? Kung sila'y kausapin ko at bigyang babala, sarado ang kanilang mga pakinig. Ayaw nilang pakinggan ng iyong mensahe. Pinagtatawanan ng sinasabi ko, ang pagkapuot mo, Yahweh, ay nararamdaman ko at hindi ko na ito kayang matagalan. That's the problem. When people, they don't want to listen to God's word. Pangalawa, nahuhumaling sila sa mga material na bagay. Ang kasakiman ay laganap sa lahat. Umamin ka o hindi, kapatid. Sakim ka sa mga bagay. Sakim ka sa pagpapakita ng iyong kagandahan at ng iyong lamang sa iba. Laganap sa lahat. Dakila at hamak. Pati mga pari at propeta man ay mandaraya. Ano po niyo yung kasakiman, yung pagiging materialistic, hindi lang po sa mayayaman, kahit po sa mga walang kaya. Meron nga tayong nakikita talagang mga yung nagti-TikTok, nag-FB Reels, lahat gusto po magpakita ng kanila pong mga katawan, gustong ipakita yung kanilang mga layaw. Kasi ganun po yung naipifeed ng mundo. Gusto nila yung likes ng mga tao. Gusto nila lahat kumita ng salapi. Pero meron ba na gustong maging kalugod-lugod sa Diyos at gawin kung ano ang nais ng Panginoon? Pangatlo, nilinlang nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan, sabi nila, payapa ang lahat, gayong wala namang kapayapa. Sabi, di ba ngayon sila sabi, okay naman kami, okay naman. Payapa naman nila, okay naman. Yung bang kahit na hindi sumusunod sa Diyos, sabi, okay naman. Pero yung mga nakakaunawa ay nakatingin at sinasabi, you are not okay. Meron ba tayong lakas ng loob na sabihin sa pinakamamahal nating kapatid, asawa, magulang, anak, apo, pamangkin? Kapag wala ang Diyos sa iyo, kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, you are not okay. You are not okay. Nagkakamali ka. Kailangan mo ang katotohanan. At ang katotohanan ng Diyos ay nakapagpapalaya. Number 4, hindi sila nahihiya ni hindi sila namumula sa kanilang ginagawa. Sabi nga, ang tigas ng kanilang mukha, ang tigas ng kanilang leeg. Hindi po akong gumamit nun, ha? Yung Biblia po ang nagsabi, salita ng Diyos. Nahihiya ba sila sa ginawa nilang kalikuan? Hindi na sila tinatablan ng hiya, makapal na ang kanilang mukha. Kaya't sila'y babagsak tulad ng iba. Ito na ang kanilang wakas. Kapag sila'y aking pinarusahan, akong si Yahweh ang nagsabi nito. Nakakapaiyak po ito. Lalo tigit kung ang ating nasa isipan ay yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya, yung ating pong mga kaibigan na walang takot sa Diyos. Hindi nahihiya, hindi namumula nila ang tanging posibleng Lunes. Ayaw nila ng Lunes. Marami silang hinahabol, marami silang gustong gawin.
Iniisip nila, malaya akong gawin yung gusto ko, walang makakakontrol sa akin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulokang daan, magmasid, hanapin ninyo ang lumang kalsada, alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad, magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan dyan. Ayaw naming dumaan doon. Sabi, eto ang dapat hanapin ninyo. Ito ang daan para kayo makalaya. Ito magpapabuti sa inyo. Hanapin ninyo yung tanging daan. Sa atin si Jesus. Pero sabi po nitong mga tao na ito, ayaw namin. Ayaw namin. At tayo po ay manlulumo, tayo po ay malulungkot. At ang tangi nating maipapanalangin, Panginoon, kahabagan po ninyo ang mga tao. Ano ang kasalanan at pagkakamali ng Israel? Nakatatakot at nakapangingilabot. Tumanggi silang makinig sa salita ng Diyos. Nahuhumaling sila sa mga material na bagay. Nililin lang nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi sila nahihiya, hindi sila namumula. Tinanggihan nila ang nag-iisang posibleng lunas. Sabi sa Jeremias, chapter 5, ulitin natin, nakapangingilabot at nakatatakot ang nangyari sa lupain. Kasinungalingan ang pahayag ng mga propeta. Ang kanilang utos ang sinusunod. Hindi naman tumututol ang bayan. Ano ang gagawin ninyo kapag nagwakas na ang lahat? At dito po sa Hebreo Kabanatang 10, ganito kabigat sa akala ninyo. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa mga taong humahamak sa anak ng Diyos, lumalapastangan sa dugo na nagpatibay ng tipan at nagpapabadal sa Kanya? Sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghihiganti, ako magpaparusa. Siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Sa Ingles, ano po ang sabi sa verse 31? It is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Maaring tuwang-tuwa sa atin yung ating mga kaibigan, tuwang-tuwa tayo sa ating mga sarili, tuwang-tuwa sa atin yung ating mga kapitbahay, tuwang-tuwa sa atin ang mga walang takot sa Diyos. Nagkakasiyahan tayo kasama ng mga taong walang takot sa Diyos. Pero sabi po ng sumulat ng aklat ng Hebreo, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa aklat ng Marcos, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Minamahal na kaibigan, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga pangako at maging sa kanyang sinabing mga sumpa o mga parusa sa mga kumakalaban sa Kanya. Pagtapos tayo sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating mga sarili ngayong gabi. Ang sabi dito po, kinikilala ko ba ang manlilikhang Diyos na may karapatan sa aking buhay? Kinikilala ba natin? O sinasabi, di, ako masusunod. May diskarte ako, Kuya Rex, ha? Basta bahala po ako, gagawa ko ng solusyon yan. No? Kilalanin mo na meron kang manlilikha. Siyang may karapatan, magpasakop at sumunod ka sa Kanya. Pinakikinggan, inuunawa at sinusunod ko ba ang salita ng manlilikhang may karapatan? Dapat. Pangatlo, ang akin bang mga kasama sa buhay at ginagawang mga gabay ay nagtuturo at nagpapatupad ng salita ng Diyos? Sino yung pinakikinggan? Sino yung gusto kong kausap? Ang kanilang mga payo ba ay makapagpapalapit sa atin sa Diyos o inilalayo tayo sa Panginoon? Pangwakas, nice po natin. Ano ang dapat gawin? Kilalanin natin na tayo mahina, tayo makasalanan, kulang. Panampalataya na natin na iisa ang tagapagligtas, iisa ang paraan ng kalinisan at ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Panampalataya na natin ito. At huwag nating ikahiya bilang mensahe sa lahat. Si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas at siya ang aking Panginoon. Awitin po natin ang ating tugong.
Tayo pa'y manalangin. Panginoon, ngayong gabi, sinikap ng inyo pong mga anak sa Emmanuel Community Connections na magpatotoo na kayo'y buhay na Diyos, mabuting Diyos, nagmamahal na Diyos, nagpapatawad na Diyos. At kayo po ang source ng totoong kagalakan at kapayapaan sa buhay. Dahil sa aming Panginoong Hesukristo, maari kaming maging malinis, maari kaming mapatawad. Siya ang nag-iisang daan para sa kaligtasan. Wala pong iba. Sapagkat sa silong ng langit ay walang ibinigay na pangalan na sukat na aming ikaligtas, kundi po ang Panginoong Hesukristo. Panginoon, ngayong gabi, mula sa kapahayagan sa aklat ng Jeremias, nakita namin ang isang nakapangingilabot at nakatatakot na sitwasyon. Ang pagpapahayag ng mga sinungaling, ang pagtanggap ng mga tao sa kasinungalingan na ito at pamumuhay sa ilalim ng kasinungalingan, ang pagkakaisa sa kasinungalingan. Lord, kailangan namin ng katotohanan. Sabi ng aming Panginoong Jesus, maalalaman namin ang katotohanan at katotohanan na magpapalaya sa amin. Tulungan niyo po kami, nagpapakumbaba kami, buksan po niyo ang aming isipan, o banal na spirito. Tulungan kaming magpakumbaba sa iyong mga salita. Pagpalain po ninyo kami, ang mga sambahayan na aming kinabibilangan. Gamitin po ninyo yung aming buhay upang magbigay liwanag sa iba at akayin sila papalapit sa iyong kaharian. Igawad po ninyo ang iyong mayamang basbas, pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming pinakahihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Amen. Salamat, Pastor Rex, at sa mensahe ng Panginoon na ating napakinggan ngayong gabi. Dalangin po namin na ang bawat isa na narito ay nahamon at lalong makilala ang nag-iisang Diyos na tanging tagapagligtas at pag-asa. At tayo lalong lumago sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Kanya. Ngayon naman po ay ang ating mga pasasalamat. Bigyan po kayo ng 1 o 2 minuto po para magpatotoo sa awitan at higit sa lahat sa mensahe ngayong gabi. Pwede po tayo mag-unmute o mag-raise hand po para magpahayag ng ating pasasalamat. May 1 minuto po. Meron po ba? Baka nag-iisip pa po, no? Salamat sa mga kapatid na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawaing ito. Kuya Lem, Ate Rin, Ate Jo, and Kuya Rex. Wala po ba? Baka hindi kayo makatulog kung hindi po kayo makapagpasalamat. Subalit, 8 p.m. na po. Tayo po ay mag-open ng ating camera. Nag-raise hand si Pastor. Gusto lang nating pasalamatan ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na nag-birthday ngayong August. Happy birthday sa inyo mga kapatid. At ang aming dalangin, patuloy na mabuting kalusugan, pagpapala ng Panginoon na ang inyo pong mga buhay talagang gamitin ng Diyos na daluyan ng kanyang katotohanan at pag-ibig. Happy birthday po mula sa inyong ECC family. God bless po. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng August celebrants. Okay, mag-open po tayo ng ating camera, Kuya Lem. Ikaw na bahala. Okay po. Okay, ready po. Yan. 1, 2, 3. Hindi po. Isa pa po. 1, 2, 3. Ayan. Okay, Salamat thank you po sa po. bawat isa. Magandang Nakawak gabi sa daw si lahat. Kuya. Gabi po. God bless po Salamat. sa bawat isa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you. Sige po. Bye-bye po. Salamat po. God bless. Bye-bye.